So grade 8, this is the part 2 of the tutorial for creating your major peta. So kagabi, I discussed the frame set and also the different parts of the frame, yung banner, the navigation, and the content. Now, dun sa navigation, di ba may mga ano dun, link. No, may link. So, buksan natin yun. So, ito yun. Navigation. Yan. So, dito sa navigation, mayroon siyang ganito. Diba? Yan. So, pag pinindot mo to, dapat may lalabas na iba pang web page na kung saan nagdi-discuss siya ng artisanal fish drying. So, ito yung method on isa sa mga method how to preserve a fish. So, dapat gagawa pa tayo ng isa pang webpage ngayon, no? Sa part 2 natin na lalabas kapag pinindot natin tong hyperlink na to. Okay? Bigyan ko kayo ng idea. Kapag pinindot ko yan, so may lalabas na ganitong webpage. So, ito ngayon yung gagawin natin, yung webpage na to. Okay, which is the artisanal fish salting. So, para magawa yan, ang ginawa ko lang dyan is nag-search lang ako ulit sa Google, katulad po nung nakaraan. Yan. And then, hinanap ko lang po yung yan. Hinanap ko lang po yung artisanal fish salting. Yan. So, yan. And, makikita nyo na dito. Ito. Yung unang link. Yan. Pindutin lang natin. So, lalabas na po siya. So, ito yung artisanal fish salting. So, una, gagawin muna natin yan. Ito lang. Sa loob ng body natin. Pero, dapat, before ng word na to, ay meron siya ditong heading tag. Which is, yung H1. And then dito rin sa kabila, H1 din. I-close natin yung H1 dito sa left side. Okay? Yan. So, dito sa kanan niya, dapat mayroon ditong H1 open tag. And then sa kaliwa niya ay, sa dulo niya, ay mayroon siyang closing tag ng H1. So, paano gawin yan? Start tayo dito. So, ito yung ating standard structure ng HTML. So, dito ilalagay lang natin artisanal salting. Yan. Sa title. And then, sa loob ng open tag body natin, maglalagay tayo ng H1 dito sa baba ng body. So, maglalagay ka ng H1 and then, yung word closing tag H1. Ayan. Kasi ika-copy paste lang naman natin tong Control C and then paste lang natin dito sa gitna. Ayan. So Control V. Next, sa baba po niyan ay maglalagay tayo ng open paragraph tag and then closing paragraph tag. Okay. So, balik ulit tayo doon. And then, ito yung first paragraph. Ayan. Highlight lang natin. Control C. Okay. For copy. And then, dito sa gitna, i-paste lang natin yung ating nakuha. No? Ayan. So, yan na yun. Yun yung first paragraph. And then, magdadagdag lang tayo ng pangalawang paragraph. Okay. Kung gusto po ninyong makita yan, anong itsura, so file save as. Diba? Save lang po muna natin. And then, tignan po natin kung ano yung magiging output. Artisanal webpage. Yan. .html. I-save natin, no? Artisanal webpage.html. Save. And then, balikan natin yung folder.
So, saan na yung artisanal? Ay, ito siya. View. Ayan. So, ito siya. Saan na yun? Ito. Ayan. Then, open natin. So, yan. Meron tayong first paragraph. Diba? Okay. So, proceed tayo sa balikan muna natin kung ano yung iba pang format ng artisanal na yan. So, meron ditong naka-highlight. Diba? Yan. Naka-bold siya. Okay. Naka-bold. Ito. Artisanal fish salting. Fish salting. Naka-bold. So, dapat hanapin din natin siya dito sa ating text. So, ito yung unang paragraph natin. So, dapat itong word na to ay naka-highlight into bold. So, sa right side niya, maglagay ka ng open B for bold. And then, ito sa dulo niya ay /D for closing bold tag. Okay, save natin ulit. And then, tignan lang po natin, refresh natin, tignan po natin kung may nagbago. So, ayun, nag-highlight na po siya. Nakuha natin. Okay. So, next, add tayo ng second paragraph. Para makapagdagdag ng second paragraph, ay magbukas lang po ng open P and then close tag P dito sa dulo. Ayan. So, pag meron na yan, ulitin lang natin, balikan lang natin dun yung ating main web page na kinokopya. Ayan. And then, kukopyahin lang natin siya hanggang dulo. Control C for copy, and then Control V for paste. Then, dagdag po tayo ng isa pang paragraph. Isang paragraph kasi mayroon pa tayong salt, no? So, salt up steak pie. So, isang paragraph po yan. Okay, open tag paragraph again, and then close tag paragraph. So, sa gitna niyan, diyan mo nilalagay yung ating kinopya, no? Pero, today, mayroon pong list na ginagamit, no? Nakalist po siya. So, sa HTML, kapag nakalist po yung item, ay may dalawang klase pong ginagamit na tag. Kapag naka-bullet form, ang tag na ginagamit ay UL or unordered list. Okay? Unordered list. UL. Okay? So, sa taas nitong fat content, dito, mayroon dapat dito open tag UL. And then dito sa baba nitong temperature na list, meron dapat ditong closing tag UL. Okay? So, start tayo. Since, di ba, bago natin kopyahin yan, ay meron pong open tag UL dito sa taas. O, mag-type muna tayo dito ng open tag UL. And then, saka natin isusulat or ilalagay na tong fat content na to. O, copy. Then, punta tayo dito sa ating ginawang UL tag. Here, dapat para magkaroon siya ng list, ang gagamitin mo namang tag ay LI. Ayan, LI. And then, i-paste mo yung unang nasa listahan. So, again, mag-i-LI ulit sa bawat content. Ayan, copyhin natin to. Copy. Then, palit tayo ulit. LI. Okay. Then, copyhin lang natin yung pangatlo. Another LI. Then, pang-apat. And then, since sabi ko sa inyo kanina, kapag natapos na natin kopyahin lahat ng list, sa baba po nun ay i-close na natin yung ating UL. So, type natin dito
L. Okay, lalagyan lang natin ng slash kapag closing tag na. Pag open tag, wala siyang slash. Okay. So, tingnan po natin. File, save as, or save na lang kasi naka-save na tayo kanina. And then, balikan po natin. So, mayroon tayong isang paragraph, pangalawang paragraph, pangatlo, and then mayroon tayong list. Okay, nakopya ba natin? Ito yung original niya. Ayan. So, nakopya natin. Very good. So, this time, ay maglalagay po tayo ng panibagong paragraph for this and also this paragraph. So, kopyahin lang po natin to. Yan. Control C. And then, lalagay po tayo ng open paragraph and then close paragraph. So, madali lang naman. Copy and paste ka lang naman lagi. Okay. Pero, naka-highlight po yung ating food loss and waste. So, dapat naka-open tag B. Bago dyan, sa gusto ninyong i-highlight na word. So, dapat ang sistema lang po dyan is yung word na gusto ninyong i-format, dapat na pagitnaan siya ng open tag at saka ng closing tag na B. Okay? Kung gusto niya naka-italic, letter I naman ang ilalagay mo dyan. Open tag I. Maglalagay tayo ulit ng another paragraph. Okay, para dito sa paragraph na to. Yan. So, paragraph is a normal text, no? Wala siyang format. Normal lang siya. Hindi siya naka-highlight, hindi siya naka-bold, parang ano lang. Ayan. So, close paragraph. Dagdag po tayo. Ayan, para dito. Control C. And then, paste natin dyan. Okay. Next. Ito. So, ito naka-H2 to. Naka-heading siya. Kung kanina, ang ginamit natin ay H1. Yan. Pinakamalaking heading tag. Ngayon, medyo maliit. H2 lang. And then, Control V. Sa dulo, lalagyan natin ng slash H2. Yan. And then, after that, is maglalagay tayo nitong mga picture na may mga hyperlink din. No? May hyperlink din siya kasi pag kanila i-hover natin yung mouse pointer natin dito sa picture na to ay nag-change siya into hand icon, di ba? So ibig sabihin may hyperlink po ito. Okay. So gagawin po natin para makopya po diyan ay print screen po tayo sa keyboard, press print screen and then hanapin po natin yung paint dito sa ating computer. Paint, open, and then Control V. Okay. Dito, ang ikakat lang po natin ay yung una. Isa-isa po natin itong gagawin para mabigyan po natin siya ng hyperlink one at a time. Okay. Control X and then File New and then doon save lang po. Adjust natin yung ating white space, no? Yung parang tinatawag nating Canva, no? Yung kanyang papel, yung bond paper niya. So, liitan lang natin bago tayo mag-Control V ulit or for paste. And then, save as. Yan. O, lagay lang natin policy icon. Okay. Policy icon. Yan. Policy icon. Save. And then, okay, balik lang tayo doon. Print screen ulit sa keyboard. And then, Control V sa paint. Ayan. Ikakat naman natin yung pangalawa. Tansyahin nyo lang na may space pa sa left and right. Ayan. Control C. Control V. Ayan.
File, save as, and appropriate technology, yes. And then punta na po tayo ulit dito, skills and knowledge, print screen ulit, punta sa paint, ikakat natin yung skills and knowledge. Yan. Control C. Ay. Okay. Nakat ko. Okay na yan. Control X yung ginawa ko. Control V. Okay lang naman. And then, save. This is skills and knowledge. Okay. Next is print screen again. Services and infrastructure. Print screen. And then Control V. Cut natin to. Control C. Control V. File, save as, services and infrastructure. Ayan. And then ulitin lang natin hanggang sa matapos natin to. Print screen, Control V, regulatory environment. Yan. Okay, Control C, Control V, save as, regulatory environment. File new, social gender equality. Yan. Print screen, Control V. Pwedeng pwede nyong dagdagan yung mga ginagawa ko, depende sa creativity ninyo kasi major peta naman ito. So, kayo po bahala maglagay ng design at saka yung gamitin nyo yung creativity, yung mga pamaraan po ninyo, paano kayo nito, makapagpaganda ng inyong output. Social and gender. Yan. Tapos market. Yan, Control C, new, Control V, or save as, markets. Okay. Okay na. O, balik tayo ulit dito. Galing dito, ways to explore, ay magkakaroon siya ng image na ganyan. Yan. O, lagay natin IMG. Dito sa baba niyan ay mayroong tag na IMG SRC equals double quotation. Ganon. Okay? And then dito, kung sino yung unang picture na nandoon. So, policy yung unang picture dyan. Punta po tayo sa folder, hanapin po natin yung policy. Right click, rename, and Control C. Okay, pag Control C natin, balik tayo doon, ilagay natin siya dito. Yan. Pero di ba po nagtapos yan kasi dapat kapag picture yan, dapat nadidetect niya kung anong file type ng picture na yan. JPEG ba yan? PNG ba yan? Bitmap ba yan? Etc. So ngayon, para malaman po natin kung anong image po ito, pwede nyong i-hover yung mouse nyo dyan. Ayan. So, tapos nakikita po ninyo, may nakalagay type PNG. Or pwede ring mag-right click, properties. And then, ayan na, makikita po ninyo kung anong file type meron ang inyong image. So, ayan, nakalagay
PNG. Ayan. So, PNG po yung ating picture. Okay. So, lahat po yan PNG. So, .png. Okay, kopyahin lang po natin yan. Control C. And then, Control Victory. Control V. Baguhin lang natin yung file name according to sa ginawa natin. Appropriate technology. So, appropriate technology. Ayan. Right click, rename. Control C. Kaya nire-rename natin para sigurado na tama po yung mailagay nating file name. Kasi case sensitive po ito. Pag capital letter yung nakalagay dun sa file name niya ng inyong image, dapat pag tinype nyo siya sa notepad, capital letter din po. Pag small letter din po. So, ganun po ka-sensitive itong IMG tag. Next. Skills and knowledge. So, ano pong file name ng skills and knowledge? Dito. Skills. Ito. So, maliliit lang lahat. Pero right click lang natin, rename, Control C para mabilis. Kasi baka magkamali pa tayo. Ayan. Tapos, Control V. Then, Control C. Enter, Control V. Anong kasunod? Skills and knowledge, services and infrastructure. So, right click, rename, Control C. Ayan. Ayan. Tapos, Control V. Tapos, ulitin pa natin yan. Control C. Control V. Okay. Regulatory environment. Regulatory environment. Okay, regulatory environment. So, ito siya. Right click, rename. Control C. Control V. Balik tayo ulit doon. Ano yung kasunod? Social and gender equality. So, social. So, ito siya. Right click, rename. Control C. Ayan. And, ito. Copy muna natin pala yun. Copy. And then, balik ulit tayo dun. Rename. Control C. And then, this one. Copy again. Kasi maraming picture to kaya ulit-ulit din po yung ginagawa natin. Ito. Ano ba? Ay, meron na yan. So, market yata. Ayan, market. Ayan, so markets. Pag nagawa na po yan, maglalagay pa po kayo ng isa pang text dito sa baba. Para doon sa ito. Select an icon to learn more. Select an icon to learn more. So, ilagay tayo dyan ng open tab P. Closing tab P. And then, highlight natin to. Control C. And then, Control V. This one naka-center ito. Pwede natin lagyan yung align. Copy. Align. Equals center. Ayan. So, para itong buong text na to ay gumit na. Doon natin siya ilalagay sa loob ng open bracket. Ilagyan natin ang attributes na align center. Para hindi na tayo magsasarado dito. Panibago. Okay, save natin. File save. And then, open lang natin ulit. Refresh. So, yun siya. Okay. Diba? May picture na. Tingnan natin. Okay.
Yan, di ba? Dami. Okay. Next is, lalagyan natin ang, so yun yung select to learn more. Ayun. Hindi siya naka-italic, kaya lagyan natin siya ng I dito. I. And then dito, lalagyan din natin ng /I. File, save, and then refresh. Refresh natin. So, ayan siya, naka-italic na. Diba? Naka-italic na siya. Okay, so ngayon, hover natin yung mouse natin dito, hindi po nag-change yung icon. Yan. Diba? Hindi nagpapalit yung icon dyan. Kasi wala pa pong hyperlink. Kailangan, palitan natin yan ng hyperlink. So, palit tayo dito. Sa right side ng ating IMG tag, ay maglalagay tayo ng href. href equals ganyan. So, ika-copy paste lang natin yan para lahat ng IMG tag natin ay meron na. Copy paste. Ayan. Tapos sa dulo, maglalagay lang tayo ng close A. Bakit A lang yung isinasara? Kasi itong href ay attribute lang siya ni anchor tag or yung A. Diba? So, kaya pagdating dito sa dulo, A lang po yung sinasarado natin. Ayan. O, copy paste lang din natin yung close A. Ayan, close A. Close A para para may hyperlink na yung ating mga picture. Yun o. Ayan. May icon na siya. Hand icon na. Kasi naka-hyperlink. Pero wala pa pong lalabas yan kasi kung napapansin niyo yung ating href dito. Ayan. Sa href ay wala pa pong laman. Blanco pa lang siya. Ayan. Para aware lang po kayo. Para magkaroon po ng laman yan, kaparehas po yan ng ni Artisanal. So, save lang natin si Artisanal. Since tapos na si Artisanal, balik tayo kay navigation. So, ito si navigation, di ba? Okay. Right click, open with notepad. Para lumabas yung kanyang HTML tag. Okay, di ba sinabi ko sa inyo yung href ni Artisanal. Ayun siya, Artisanal Fish. Diba? Ay dapat yung href niya ay kung ano yung file name ng HTML na lalabas kapag pinindot mo siya. Diba? So ngayon, ang pupuntahan po natin ay yung gagawin po natin kapag pinindot yung hyperlink ni Artisanal ay may lalabas na webpage ni Artisanal din. So, dapat ay mapindot natin tong Artisanal na to. So, hanapin natin yung picture ni Artisanal. And then, ayan, webpage niya. Then, right click lang po and rename. Rename para makopy po natin. So, copy. And then, punta po tayo dun sa notepad ni navigation. And then, Control V. Control V tayo dito sa href. Then, tignan po ninyo kung ano yung file type niyan. Since Google Chrome icon yan, so ang kanyang file type, ayun, makikita nyo po. Pag ni-right click mo po yan, properties, ang file type niya ay .html. So, yun po yung gagamitin ninyo, .html. Ayan, so lagay natin .html. Ayan. So, file save. And then, makikita na po natin yung ating webpage. Pag pinindot po natin to, saan yung kanina? Yung navigation. Ayan, so, diba? Pag pinindot si navigation, yung Artisanal na yan, yung hyperlink na yan, dapat, pag pinindot, lalabas to. Ayan, so, ito yung lalabas. Diba? Okay. Nasave ba? Parang hindi iba yung lumabas.
File, save. Okay. Navigation yan, di ba? Tapos natin ulit, navigation. Ayan, pag pinindot, ayan siya. O, yun na, ito yung gawa natin kanina. Maraming picture. Okay? So, yun po yung sa ating tinatawag nating lesson or part 2. Okay, kasabay po nun is yung paggawa po ng policy. Kapag pinindot natin yung policy na icon, dapat may policy webpage na lalabas. So, para gawin yan, gagawa po tayo ulit ng webpage. So, papindutin natin itong policy. Kung ano yung lalabas, yun yung gagayahin natin. Okay? So, gagayahin natin to. Support, policy, and artisanal salting. Yan. So, copy lang natin. Control C, tas yung mga notepad na nandito, ay kopyahin lang natin yan. Hanggang, burahin lang natin. Burahin lang natin yung laman. Tapos, itong title, gawin lang natin policy. Ayan. Okay? And, lagyan lang po natin ng, i-paste lang po natin dito. Yan, di ba sa right side, maglalagay tayo ng H1. And then sa left side, maglalagay tayo ng close H1. Ayan. Then, sa baba niyan, close P and open P. Ayan. Para i-copy paste naman natin tong nandito. Pero, naka-highlight yung policy ha. So, maglalagay ulit tayo ng highlight. Paano nga ulit maglalagay ng highlight? So, sa word ng policy, dapat sa right side ay maglalagay ka ng open tag B. And then sa left side naman niya ay maglalagay ka ng close tag B. Okay? And save lang po natin to. Save as. Ano nito? Policy, di ba? So, policy dot HTML. Ayan. Policy.html. So, meron na tayong nagawa. Pero meron siyang pangalawa, di ba? Okay, meron ditong pangalawa. Copy. And then, sa baba, gagawa tayo ng another P. Okay, another close P. Ayan. And then, paste lang natin sa gitna nila yung ating kinopya. And then, file save. File save. Ngayon, meron na tayong nagawang ganyan. Punta naman tayo sa ating artisanal webpage. Ito yung artisanal natin. Hanapin natin yung artisanal. So, ito yun, artisanal webpage. So, right click lang po natin and then rename. Control C. Hindi ko alam. Artisanal. No, hindi pala. Open with. Open with Notepad. And then, hanapin po natin yung may mga href kanina. Ayan. So, ito. So, ito yung policy, di ba? Ito yung href niya. Blanco pa lang sa ngayon. So, dapat, since nakagawa na tayo ng policy na webpage, may ilalagay na tayo dito, di ba? So, punta tayo dun sa ating folder. Hanapin natin yung policy na ginawa natin. Okay, policy. Okay, ito, policy with S. Right click, rename, Control C. And then, yan po ilalagay natin dito sa gitna. Dito. So, Control V. And then, lalagyan lang natin ng extension name. Di ba? Paano malalaman yung extension name niya? Mag-right click ka doon sa file na nilagay mo. Right click, properties, and then ayun yun, yung file type. Ang extension niya ay .html. .html ang nakalagay. So, yun din yung ilalagay mo dun. Period. Period HTML. Okay, save po natin. And yan po yung mangyayari. Kapag balikan natin yung ating artisanal. Diba? Ito yung artisanal natin.
Kanina, kapag pinindot natin itong mga to, walang lumalabas, di ba? Pansinin nyo, walang lumalabas. Pero pag ngayon, pag pinindot natin ang policy, dahil yung policy ay nakagawa na tayo nitong ng href niya, pag pinindot natin, ayan, lumalabas na yung ayan, policy webpage. Okay? Uulitin nyo lang yung procedure. Kapag sa pangalawang picture naman, pindutin nyo lang ulit yan. Ayan, pindutin nyo, tapos gayahin nyo lang yung mga nandyan. Diba? Gagayahin nyo lang ulit. Okay. Copy. Madali lang to eh. Copy. O yan. So, itong ginawa natin kanina, burahin nyo lang yung laman ng body. Para, hindi pala. Dapat dun sa policy. Ayan, ito yung policy. Open with notepad. So, burahin lang natin to. Ang ititira nyo lang is yung open body at saka closing body. Yan, yun lang ititira nyo. Tapos maglalagay kayo ulit ng H1 or pwedeng H2. Yan, para hindi masyadong malaki. Yan, H2. Kasi ang H2, medyo maliit na siya. Ang H1, pinakamalaking heading tag. Hanggang H6 yan, yung pinakamaliit naman. Paste natin yung kinopya natin dyan. Magbukas ng paragraph tag. Yan. Tapos close paragraph. Paste yung andito. Yan. Tapos naka-highlight yun naka-highlight yung naka-highlight yung code loss and So, dalawa yung i-highlight natin. Technology at saka yung code loss. Okay. Technology, B as dito, /B. Ito yung code loss, naka-B din dito. And then sa dulo, naka-B. Okay. Tapos, meron tayong number na natin to. Ina-number natin siya. Okay. So, 1, Technology 1, Technology 2. Again, pagka number, ang gagamitin ay OL. OL tag. OL tag. Okay. Tapos, kopyahin natin yung list. Ito. Water, phase, salt. Ilagay natin. Para magkaroon ng list, ang tag? LI. Very good. So, LI muna tayo bago natin ilagay yung pangalawang unang list. So, LI ulit. And then, kopyahin lang natin yung pangalawa. Control C. Okay. So, after that, isarado natin yung OL. File, save as. Pagawin na natin yung file name, appropriate technology.html. Para wag niyo kalimutang maglagay ng .html para magiging HTML file siya or magkakaroon siya ng ganyan, ayan, Google Chrome icon. Right click, rename, Control C. Then, punta ka sa Artisan. Ito yun, di ba? O, yun. Saan yung appropriate technology dyan? O, ito yun. Appropriate, di ba? O, yun yung href niya. Doon sa loob niya, doon mo ilalagay yung kinopya ninyo kanina. Tapos, .html. File, save. Balik ka lang doon sa ating, artisanal, appropriate technology. Ito yung ginawa natin ng hyperlink source. Pag pinindot mo yan, ayan, so may lalabas na iba pang webpage. Ayan. So, madali lang, di ba? So, ulit-ulitin nyo lang po kung paano po ninyo gagawin. Punta ka sa skills, gawa ng webpage, kopyahin yung title niya, pangalan ng webpage, tas ilalagay sa href. Dito. Ayan, dito sa href ni skills. Ayan. Tapos, punta ka ulit sa services.
kopyahin yung mga nakalagay doon, tapos ilagay mo naman dito yung pangalan ng web page ni services. Punta ka ulit sa regulatory environment, kopyahin yung mga nandoon, tapos ilalagay dito sa href yung pangalan ng regulatory environment web page. Ganon din sa social. Ayan, mga pangalan lang ng ating web page ang ilalagay dito. Don't forget to put .html pagkatapos ng pangalan ng inyong web page. Ha? Okay, so yan lang po yung part 2. And abang lang po sa part 3 para sa susunod na or sa iba pang parte ng navigation. So, good luck. Grade 8 for your major PETA.